So yun guys, welcome back dito sa channel natin. So, gawa tayo ng content, no? Gawa ng meron sa ating nagre-request ng content, no? Itong nagre-request sa atin ng content, isa sa dun sa mga nag-message sa atin sa Facebook page natin sa Messenger, no? Shoutout natin si Christopher Estrella. Okay? So, ang request niya, request po content if may time ka, in-depth guide po ng Energy Elf, stats, distribution, element, etc. So actually nakatch niya yung attention ko, no? Kung bakit gusto ko siya gawa ng content. Bakit? Kasi naging buffer ako. Itong AGL ko guys, ginawa ko tong buffer for some time. Nag-change class ako to, hindi pala change class, nag-change, ano ba tawag dyan? Subclass, yan. Nag-change subclass ako from AGL to Energy Elf. Ayan, yun na ang ginawa ko, no? So, gusto ko siyang bigyan ng tip. Di ko alam kung gusto niya maging pure buffer. Meron kasing dalawang type ng buffer, guys, no? Isang buffer, yung literal na buffer lang, no? Naka-stay lang siya sa isang lugar para para maging buffer, no? Ng mga player. At merong battle buffer na lumalaban yung main account yung buffer na lumalaban ng PvP. So, pag-usapan natin, bibigay ko sa inyo lahat ng tips na alam ko in both type ng buffer. Okay? So, tara, pasukin natin yung game. So, again, shoutout muna natin saglit, no? Shoutout tayo ng konti dun sa mga nag-message sa atin, mga nagpatulong sa atin. So, hindi siguro natin lahat masya-shoutout. Siguro, mga ilan-ilan lang, no? So, kung di ko kayo ma-shoutout, guys, baka sa next video na lang. So, tara, yung kaya ko lang i-shoutout, eto. Umpisa natin kay Billy Joe Perit. So, nag-message siya sa atin. Shoutout natin Leonard Butalid. Sino pa ba to? Jo Marie Benaohan. Ayan. Sabi niya nga doon sa ano niya, no, 1 year na daw siya sa Monarch, marami pa din siyang hindi alam, no? So, shoutout sa'yo, bossing Jo Marie. Ito nga kay Christopher Estrella, siya yung nag-request. Ito kay Raven Mark. Kay Raven Mark Apolinario. Yan. Ito kay Bossing Alter Enriquez. Kay John Michael, no? Ano ba ito pangalan? John Michael Caramuria. Ayun, nahirapan pa akong basahin yung pangalan niya, no? Tapos ito kay Jameson Garcia Kayanan. Yan. Ito kay Mac Angelo Villarin. Sino pa ba to? Ito kay Jude. Jude lang. Wala siyang ibang ano, no? Kay Jude lang. So, wala siyang apelyido. Christopher Bello. Yon. So, nagpapa-shoutout siya na server 722, guys. So, sa lahat ng nasa server 722, malamang mga new players lahat to, guys, no? Ang IGN niya is Jepper na Wizard, sabi niya. So, shoutout sa inyo dyan lahat, guys. Server 722. So, malamang bagong mga player to, no? Kasi bagong server to. Tapos kay Christopher Bello nga. Siya nga yun. Si Joshua Olarte. Reden Kangas. Ang dami kasi nito, guys. Chok Uzi. Kay Gerald Cruz. Ito kay Bossing Chok na to, no? Gerald Cruz. Joshua Medina. Joshua Jalos. Jmar. Marami pang iba, guys. Baka pwede susunod na lang yung iba, no? Ang dami ko baka maubos uli yung oras natin shoutout. Pati din sa comment section natin, guys, napakarami nag-comment, no? Mga nag-message sa atin. So, salamat sa lahat na nag-comment. So, lahat ng nag-message sa akin sa Messenger, guys, lahat naman kayo nabatuhan ko, no? Wala akong pinalagpas, lahat kayo binigyan ko. So, enjoy nyo yan. So, sa lahat ng subscribers natin, para sa inyo talaga yan. Sa mga hindi pa nabibigyan, o hindi pa nakakanood ng content ng mga subscriber natin, kasi hindi pa naman ganun karami nag-message sa akin, wala pa naman tong 300. Message kayo, guys, no? Message kayo, guys, sa Facebook page natin kayo mag-message pag napanood nyo yung content. So, kung di pa kayo subscribers, guys, walang problema, subscribe lang kayo. Message kayo sa akin, tuturo ko sa inyo yung tricks, no? Para gawin yung Jewel of Creation na trade to trade. Actually, meron nga nag-comment, no, na balak pang sirain yung, balak pang niyang sirain yung, yung content, no? Nag-comment siya kung paano gagawin. So, dinilit natin yung comment niya, guys, kasi hindi dahil sa ayaw kong mabasa niyo yung comment niya, baka masira yung, alam mo yun, maraming kumalat siya ng
ng hindi maganda. Hindi nga natin siya inilaglag sa content video natin eh. 'Di ba? Kaya nga na private natin sa mga subscriber lang para hindi siya maging ano eh, kumalat ng ganun basta-basta lang tas i-comment niya, no. So anyway, nakalimutan ko na yung IGN niya sa YT, no. So trip niya 'yon. So kung ako sa iyo, bossing, gawa ka ng sarili mong channel, doon mo ikalat. Okay, yun lang ano ko, wag din sa channel ko. Baka tayo madamay, baka tayo mapagalitan. So, baka sabihin pa eh, KSP tayo. So kung ikaw gusto mong magkalat ng kung ano-ano, gawa ka ng sarili mong channel. So doon mo ikalat, no? Yung mga knowledge mo, doon mo i-share. Wag na lang doon sa comment section ng channel namin. Okay, yung channel ko. Okay? So ayun. Tara guys, move tayo sa topic natin. Ang topic natin ngayon, no, is regarding sa buffer. So again, meron two types ng buffer. Merong literal na buffer na nakatayo lang para i-buff yung mga player. So normally ganun ang nangyayari ngayon, may buffer para sa lahat. At meron namang main account na buffer, battle buffer. Okay? So umpisahan natin yung literal na buffer lang, gaya ng buffer natin. So simple lang, pag literal na buffer ka, hindi mo kailangan ng gears, no? At hindi mo kailangan ng stat allocation, i-pure energy mo. No? Lagay mo lahat sa energy kasi yun ang kailangan mo. Kailangan mo ng inte. So ang buffer ko guys, ang energy ko is 3,473. Nakatodo. Okay, nakatodo yung energy ko sa buffer ko kasi steady buffer siya. Okay? So anong skill ang kailangan nyo para sa steady buffer? Dadalawa. Greater defense tsaka greater damage. Yan lang. Max nyo ng, kung kaya nyo level 7, max nyo solid. Yun lang gawin nyo. Tapos, sa talent nyo, kunin nyo yung T1 level 15. Ito. T1 level 15 na blessing. Okay? Siyempre, upgrade nyo yung blessing dito sa, ano nyo, sa talent nyo, of course. No? Tapos, skill talent, T15 nyo siya, yung T1. Okay? So, para sa battle buffer naman, so ito na tayo sa pinaka main content natin, yung battle buffer. Guys, marami kayong dapat i-consider pag battle buffer ang gusto nyo. Okay? Unang-una, ang pinaka good tip ko sa inyo, wag na wag kayong magbabuffer sa early game. Wag na wag yung gagawin yung guys, masasaktan kayo ng gusto. Maiiwan kayo sa level, mabagal kayo magpa-level, mabagal kayo pumatay ng gold boss, red boss, PK. Hindi nyo mararamdaman, yung buff nyo hindi pa ganun kalakas, ano yun, wala kayong silbi. Typical. Kapag nag-buffer kayo sa early game, halos wala kayong silbi. Yun ang gusto kong sabihin. No? Kasi yung iba ginagawa nila, yung unang character nila buffer talaga eh. Mali yung guys. Ako na nagsasabi sa inyo. So, maling-mali na buffer yung unang-unang class nyo kasi may iwan kayo sa lahat ng aspect ng laro. Okay? So, ang suggested level ko, kung gusto nyo maging buffer, it's either 500 or pinakamaganda 600. Kasi yung 500 medyo hilaw pa yun eh. Bakit? Kapag 600 ka kasi kayo, ma-open nyo na, pag 500 nyo, ma-open nyo to. Pero wala pa kayong stats na may lalagay. Okay, itong general tab. Although, ma-open nyo na siya, pero wala kayong may lalagay. Kapag 600 na kayo, mamamax nyo kagad itong tatlo na to. Alin yung importante pag battle buffer kayo? Reduce, receive, excellent damage, kailangan nyo to i-max. Reduce, receive, double attack rate, kailangan nyo i-max. Reduce, receive, ignore defense. So, itong tatlo na to kailangan nyong i-max kapag battle buffer kayo. Bakit? Kasi pag battle buffer kayo, dapat ubod nyo ng kunat. Parang tank type kayo. Okay, number 2. Aside from level, kailangan naka-max wind level 12 kayo. Okay, pag gusto nyo ng battle buffer. So ako, ginawa kong buffer tong AGL ko, pero ang flow rate ko ay lampa. Guys, ako na nagsasabi sa inyo. Kapag buffer kayo, battle buffer, hindi nyo kailangan ng attack ng flow rate. Ang kailangan nyo is defense ng wind. At yung PvP damage reduction. Bakit? Kapag nakamax kayo ng wind, magkakaroon kayo ng additional 5,400 plus na depth. Okay, kunyari itong defense ko, base depth ko is 9,470, walang buff. Okay? Kapag nagpa-buff ako guys, pa-buff tayo pa-buff tayo dun sa buffer ko. Ito yung buffer ko. So, ito yan. Ayan, so kapag nagpa-buff ako, tulad yan, buff na siya.
Naging 10,300. Pero pag naka full win kayo guys, malamang ang defense nyo aabot ng 15 to 16,000 depth. Ganun kayo kakunat. Okay? Kasi hindi nyo naman talaga kailangan ng attack guys pag battle buffer kayo eh. I mean, kailangan nyo pa rin, pero ibig sabihin, hindi nyo kailangan ng sobrang taas na attack. Ang kailangan nyo, sobrang kunat na buffer. Bakit? Kasi kayo yung sasalo dapat ng damage, kayo yung tatak, tsaka dapat, kayo yung nandun sa gitna ng clash para ma-heal nyo ng ma-heal, mabuff nyo ng mabuff yung mga kampi nyo. Yun ang pinakasilbi nyo. Pag battle buffer. Kasi napakaganda ng mga skill talent ng buffer. So, mamaya pupuntahan natin yun, no? So, again, anong mapapala nyo pag win kayo? Meron kayong 5,000 plus na defense plus sa defense nyo, no? Tapos, pero kayong 25% PVP damage reduction. Ganun kaganda yung win. So, eto, guys. Max wind. Okay, taga. Ayan, no? Flow rate wind, total level 252, PVP damage reduces by 25%. Ganun kakunat. No? Ganun kayo magiging kakunat. Sabihin na natin merong burst damage yung Dragon Knight, yung Summoner, tsaka yung Dark Lord, no? Meron silang mga burst damage, di ba? Nasa review natin. Pag meron kayong PVP damage reduction na 25% at ganun kataas yung defense nyo, kahit na ma-ignore depth kayo ng... Kasi yung Summoner merong ignore defense eh. 100%. So kahit na ma-ignore nyo yung defense nyo, meron kayong sasalong flow rate, PVP damage reduction na 25%. Okay? Another good tip, another next tip ko, no, kailangan nyong i-maximize yung flow rate nyo na Oracle SD, kahit hindi yung combo. Okay? Kahit hindi yung combo, ito kasi madalas ang inuuna yung combo eh. Although maganda pa rin siya, ibig sabihin, kung meron kayong uunahin, ang unahin nyong i-max is yung Oracle SD. Bakit? Kasi ito yung pampakapal ng SD nyo. Oracle SD, tsaka itong SD mismo. Itong dalawa. Para pag binurst kayo ng Summoner, hindi kaagad kayo madudurog. So, makakapag-heal kayo, makakapag-phantom kayo, makaka-back kayo ng konti, heal, back, ganun lang. So, hindi nila kayo mabiburst. So, kailangan nyo, Oracle SD, priority nyo yan, i-max nyo pag battle buffer kayo, at saka tong SD, para habang nagka-clash, nagre-region yung SD nyo. Kapag naramdaman ng mga kalaban nyo na hindi nila kayo kayang patayin, dahil makunat kayo, magsasayang sila ng oras sa inyo, hindi na nila kayo papansinin. Ang mangyayari, yung mga kampi nyo, tatangkihin yung mga kalaban, heal kayo ng heal. Guys, ang dami ko nakikita sa Gem Conquest ngayon, grabe katitibay ng mga battle buffer. Napapansin ko guys, Gem Conquest. Pero mga level 700 na, yung buffer na nakikita ko. No? More or less 700 or 600 sila. Walang low level. So, ganun katindi yung battle buffer kapag higher level na. Okay? So, hindi man siya pang 1v1, oo. Pero hindi rin kayo kayang patayin basta-basta ng 1v1. Although, hindi nyo siguro mapapatay yung kalaban nyo. Pero hindi rin nila kayo mapapatay. Bakit? Kasi tatakbuhan nyo lang sila eh. Freeze arrow, heal, atras. Kung habulin man nila kayo, sakaling talagang konti na lang matira sa buhay nyo, gamit kayo ng phantom. Sabay teleport. Di ba? Hindi nila kayo kaya i-gank. Yun ang ibig sabihin. Hindi kayo kayang patayin basta-basta ng kahit na anong class. Kung hindi naman ganun kalaki yung gap nyo, no? Kahit nga malakas yung character, guys, tingin ko hindi kayo kaya i-one hit eh. Pag naka full wind kayo na battle buffer, tapos naka-max yung buff nyo, tsaka yung bali aura, napakalabo. Pero na lang, pag talagang siguro 60k o 50k yung attack power ng attack sa inyo. Okay? So, kailangan yung i-max tong fruit na to, guys. Again, Oracle SD tsaka SD, yun ang prio nyo kapag battle buffer kayo. So, pagdating sa skill, syempre, ito yung kailangan nyo, bali, kailangan siya yung level max 7, greater defense, tsaka greater damage. Yung heal, guys, kahit level 5 lang, goods na siguro. At isa sa pinaka-importante itong Ice Arrow. So, kung kaya nyo ring i-level 7, mas maganda. Kung kahit level 5, level 6, basta kailangan nyo yung Ice Arrow. Okay? So, punta tayo sa class talent. So, class talent ng Energy Elf. So, syempre, typical, kailangan nyo i-up yung int nyo. Yung CC Rest at saka Bali, kung akong tatanungin nyo, unahin ko yung Bali. Pero kung kaya nyo i-maximum kagad yung tatlo, mas maganda. Pero ang priority nyo talaga rito is ito. Guardian Light upgrade, tsaka tong Power of War God upgrade. Kasi ito yung pampa-enhance ng buff. Okay?
So, syempre, kung kaya nyo na rin upgrade yung heal, goods. Ngayon, ang pinaka-importante rito yung blessing. Okay? Bakit? Gawa nga ng buff niya, no? I-increase niya yung lahat ng stats by 10%. Ito namang heal, kailangan nyo ring i-max to, ay kailangan nyo ring priority to, gawa nga na ito yung heal nyo sa mga kampi nyo, no? Ito yung pinakamalaking silbi. Phantom guys, kahit level 1 nga lang to, kasi pantakas o pangkuha nyo lang to ng flag, ng dragon, ng gem. So, kahit siguro level 1, good sa akin, pero kung kaya nyo yung level up, mas maganda. Skill talent guys, priority nyo yung blessing. Ito, bakit? Kasi nga, yung effect niya, mag-enhance ng 15%, 100% chance to dispel, no? Diba? Para kayong magkakaroon ng purify nito, no? Para sa mobile yung purify, pag na-buff ka, pag naano kayo, na stun or na poison o ganyan, gamit kayo ng blessing guys, mawawala lahat yung madi-dispel. So, yung T3 niya, increase movement speed. So, lahat kayo ng alay ng kakampi nyo, ng kaparty o ganyan, mag-i-increase ng movement speed by 20%. So, napakalaking bagay. Yung heal, binding heal, napaka-solid. Kasi tataas yung percentage ng heal nyo. Madadagdagan ng plus 5 kung magiging 10 ang kaya yung heal guys. Literal 10 to guys. Kaya yung heal 10 tao. Tapos, magkakaroon kayo ng heal overtime. Kung meron damage overtime, magkakaroon kayo ng heal overtime. Halimbawa, nag-binding heal kayo. So, habang tumaandar yung oras, or alam mo yun, every 3 seconds nga, for 9 seconds, nag-heal pa rin sila. So, kahit na hindi nyo na sila inihil, nag-heal pa rin sila. Yun ang kagandaan ng binding heal. So, Phantom guys, goods din. Kung gusto nyo i-level up, so yung cooldown bababa, kakaroon kayo ng damage reduction, tsaka yung pinakahuli maganda, kapag galing kayo sa Phantom at umatak kayo, magkakaroon ng 50% damage yung attack nyo. Pero para sa akin, hindi ko pa priority yung Phantom. Priority nyo itong binding heal, tsaka blessing kapag battle buffer ang gusto nyo. Bakit? Kasi talagang more on support type. Guys, napakalaking silbi ng battle buffer sa events, sa lahat ng events ngayon. Actually, nakikita ko nga to sa Gem Conquest guys, napakalupit ng mga battle buffer sa Gem Conquest. Ako mismo, inuuna ko yung battle buffer pag nakita ko, pag yung mga elf, no? Tinatanong ko ng Dragon Knight ko yun. Pag naramdaman ko yung kunat nila, inaayawan ko eh. Bakit? Kasi nasasayang yung oras mo sa kanila. Ang tagal patayin, guys, ang mga battle buffer ngayon. So, actually, hindi ko alam kung naka-wind fluoride sila, pero ako masasuggest ko sa inyo, kung gusto niyo mag-battle buffer, unang-una, wag kayo mag-buffer. Again, isa-isahin ko, wag kayo mag-buffer ng early game. So, para sa akin, 600 plus pataas na level, the best. Wind fluoride, max level 12, lahat, no, full wind. Oracle SD, priority nyo sa fruits, tsaka SD. Okay? Tapos, skill talent, blessing, tsaka binding heal. At sa class talent naman, guardian light, at tsaka power of war gods. So, yun yung mga tip ko sa inyo guys pag gusto niyo mag-battle buffer, no? Sa ngayon, medyo mangilan-ngilan pa lang naman, nakikita ko na grabe yung mga battle buffer na nakakalaban ko sa Gem of Conquest. Madalas doon ko sila nakikita. Matitindi. Ang kukunat, sila yung kumukuha ng gem, tinatakbo nila, sure win, hindi na namin sila nahahabol. So, yun lang no, para kay Christopher Estrella. Kung gusto mo talaga mag-battle buffer, wag kang manghinayang. Solid yung battle buffer, no? Sa late game. No? Kung bata pa yung character mo, mga 600 below pa yan, suggest ko wag ka muna mag-buffer. After mo mag 600, na level up mo na tong tatlo na to. Yan. Pag na level up mo tong tatlo na to, itong mga reduced damage na to, at naka max level 12 win ka, tsaka ka mag-change class to buffer. Okay? So yun lang guys. Zega Belto, S527 AGL, Dragon Knight. So yun yung tip ko guys, no? Content natin na to para sa battle buffer at saka yung steady buffer. So sana makatulong sa inyo yung mga tip na binigay ko sa inyo. Lalong-lalo na sa mga, alam mo yun, mga nagsasawa na sa class nila, gusto mag-change class to buffer guys. Para sa akin, isa yung mga battle buffer ngayon na matindi pagdating sa PvP event. Okay? Although sa 1v1, hindi talaga siya the best, pero sa PvP event guys, solid battle buffer. Wind type, level 12. Okay? So, yun lang yung content natin para sa buffer. Again, Zega Belto, S527 AGL, Dragon Knight, sana makatulong sa inyo. So, out tayo guys. Out, out, out!